So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test na natin ngayon itong isang super affordable na smartphone ni Poco, ang Poco C61. Maganda kaya to for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, bago tayo mag-start, quick specs muna ng Poco C61. Sa OS out of the box, sa Android 14 siya with MIUI 14. Sa chipset, naka MediaTek Helio G36 siya. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz, and sa GPU, naka PowerVR G8320 siya. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support lang ng 10-watt charging rate. So, apat na games ang ating i-test. Meron tayong ML, Honor of Kings, COD, at Firelight 84. So, first na lalaruin natin is Mobile Legends. So, naka-full download ng resources dito at ang settings natin. So, na-feel na natin yung kabagalan ng G36. Ayan. So, refresh rate high. Try lang natin i-set sa graphics lang na medium. Recommended kasi niya medium. Outline on, naka-shadow naka-on. So pagdating sa Mobile Legends, sa ganitong settings, playable naman siya pero grabe yung frame drops niya rin from time to time. So hindi smooth maglaro ng ML dito sa Poco C61. Syempre isang reason na rin dyan is of course yung kanyang slow chipset. Playable yes, pero expect nyo na lang na mag-frame drop to from time to time while playing ML dito sa Poco C61. Kasi kahit sa loading time lang or sa loading screen, medyo slow na siya slow performance na. Tapos sa ML, ayan, medyo okay naman minsan. Tapos minsan nagpe-frame drop siya. So next is Honor of Kings. Set natin yung settings niya. So graphics high, tapos resolution standard. So ito na lang yung set natin. So pagdating sa Honor of Kings, kung mapapansin nyo, yes, playable naman siya dito sa Xiaomi, dito sa Poco C61. Pero yun nga, hindi rin smooth ang performance niya dahil nagpe-frame drops din tayo from time to time. Nakaset din tayo sa recommended settings lang na standard. Hindi na natin siya sinet sa mataas kasi syempre expect na natin yan sa isang low-powered chipset. Itatry na lang natin sa recommended settings para makita nyo rin kung kahit sa recommended ay playable po ang Honor of Kings or yung mga ibang laro dito sa smartphone na to. So yun, kung makikita nyo, nakakalaro naman tayo pero hindi siya smooth. Ni COD, ito yung settings natin, both Battle Royale and multiplayer. So graphics natin low at frame rate natin nasa medium. Pagdating sa COD Battle Royale, playable naman siya. Pero yun nga, nasa low setting siya. Nakakalaro naman tayo pero meron tayong mga frame drops from time to time. Hindi rin siya smooth.
Meaning ko kasi sa playable, nakakalaro naman tayo ng meaning ko sa playable, ayan, no, hindi siya nagfo-force close, na-handle naman yung game, pero meron tayong mga frame drops from time to time. So pagdating sa COD multiplayer, playable din naman siya. Pero since dapat ito nga yung mode na mas smooth, pero ganun pa rin mga ka-J-Vlog, nakaka-experience pa rin tayo ng mga frame drops from time to time dito sa Poco C61. So next naman is Firelight 84. So set natin yung settings niya. So ayan, frame rate low na lang natin. Graphics minimal. So ayan, tingnan nyo sa Firelight 84, oh, grabe oh. Dana, lupit ng frame drop agad oh. Di pa nakaka-landing. Oops, naka-landing na. Bam. Oops, ayaw. So, medyo hindi. So, ano na to? Confirm, hindi siya playable, mga ka-J-Vlog. Makakalaro ba kayong ganyan lumulutang yung player? So, ayan. Nahihirapan niya sa Firelight 84 kahit na nasa mababang settings tayo. So, hindi po recommended ang Firelight 84 dito sa Poco C61. Ayan, no, grabe, ang lala ng frame drop. Yan mga ka-J-Vlog, yung game test natin dito sa Poco C61. So, yun nga ang nakakalungkod dito sa smartphone na to is, yung chipset talaga. Yes, mura siya. Pero, yung iba kasing kalaban nitong smartphone is naka Unisoc T series na merong G57 na GPU na mas okay yan for gaming. Ito kasing G36 sobrang bagal nito, to be honest, kaya hindi kayo makakalaro ng mabuti dito sa Poco C61. ML nga lang dito ng frame drop na and even COD. Kaya yun, kung gagamitin nyo to for gaming, I do not recommend this smartphone dahil sa kanyang low power chipset and of course yung kanyang storage ay mababa din. So, kung i-rate ko yung gaming performance nito sa kanyang presyo na 3+, 1 loss, and ang highest score ko dito mga J-Vlog, nasa 2. So, yun, kung interested kayo dito sa Poco C61, pwede pa rin naman ito i-recommend sa mga casual users lang, yung mga hindi naman heavy ginagawa sa smartphone, social media lang, calls and text, mga ganyan, or nanonood ng movies, pwede naman to smartphone na to dahil malaki ang display niya. At kung interested kayo dito sa Poco C61, ilalagay ko po yung link na ito sa description box.